supposedly ngayong araw Lunes ito March 18, supposedly dapat ma-serve na itong arrest order o magte-take effect na itong arrest order mula dyan sa HOR, sa House of Representatives. Kasi di ba dalawa yan eh. Di ba dalawa yung nagsumpira sa kanya, HOR at itong Senado. Supposedly yung HOR ngayon na. Ang Senado, hindi pa kasi wala pang arrest order. Kaya naman, itong si Senator Risa Hontiveros, nananawagan po yan kay Senate President Zubiri. Oy, katok sa opisina ni Senate President Zubiri. Asa na po yung arrest order para kay Pastor Apollo Kibuloy? Ayan, nagpamedya na naman po itong si Risa Hontiveros. Nag-press con ito ka-coffee patungkol dito sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nagmamatigas talaga itong si Kibuloy eh. Appointed son of God eh. So hindi pwedeng dumalo sa pagdinig dyan sa Senado. Siyempre, kampihan ka pa ba naman ng Vice Presidente? Makipagkasundo ka pa ba sa Senado? Ikakampi mo na mismo yung Vice Presidente ng Pilipinas. Siyempre, lalong lalakas itong kampo ni Kibuloy. Pero hindi po magpapatinag dito si Senator Risa Hontiveros at kinakatok niya ang tanggapan. Yan ang opisina po ni Kibuloy. Ano ba kasi ito? Zubiri. Kinakatok niya ang tanggapan ni Zubiri dito na pirmahan na itong arrest order o maglabas na ng arrest order para ma-serve na yan. Kasi kung yung matatandaan, nang una, actually, ang justification dyan ni Zubiri, hindi basta-basta pwedeng mag-issue ng arrest order. Kailangan muna daw ng show cause. Show cause order muna kasi yun daw po yung naging ruling ng Korte Suprema. If you remember, no, itong naging kaso ng Farmally Executives, no, kinakailangan daw po muna maglabas ng show cause order. Mabilis si Risa Hontiveros, kinabukasan, nandiyan na yung show cause order. Binigyan ng 48 hours ang kampo ni Kibuloy. Sumagot kayo dyan in 48 hours. Sumagot. Pasok naman sa deadline. Kaso, wala namang merit itong mga responses na ito at hindi po yan tinanggap. Kumbaga yung mga alibay dito ni Kibuloy, hindi lumusot yan sa committee na yan dyan sa Senado. In short, tuloy pa rin po ang pag-aresto. Pero hindi mangyayari ang pag-aresto na yan hanggat walang arrest order galing po sa opisina ng Senate President. Kasi Senate President ka nga di ba? Control mo yan. Kaya ang makapangyarihan ng Senate President ang problema kung mabagal kumilos dyan, yun lang. Holy Week na ka-coffee. Magbabakasyon na tayo. Buying some time para matapos itong Holy Week nang hindi na-aresto itong si Kibuloy. Anyway, sige. Pag-usapan natin ito. Nasa Inquirer.net, Senate panel insists on issuance of arrest order laban po kay Kibuloy. Kailangan ba ilabas itong arrest order kay Kibuloy? Hopefully, no? Bago mag-break, bago mag-Holy Week, kailan pa magre-resume yan itong Senado if ever. Mayo na ata ito. Alam ko, Mayo na ulit magre-resume ito paano yan? Wala na. Dead man na. May mga kakampi. Yung mga kakampi dyan sa Senado, ano ba to? Si Zubiri, hindi naman siya pumirma para mabago itong pag-cite in contempt kay Kibuloy. Pero, asan yung pirma dito sa arrest order? Anyway, sige. Baka busy si Sir kasi kagagaling lang din ng Germany. Pero bakit si PBBM kinabukasan trabaho agad? The Senate Committee on Women has junked Apollo Kibuloy's appeal to recall and set aside the show cause order and subpoenas issued to him in connection with allegations being hurled at him. Instead, the committee on Monday pressed for the issuance of an arrest order against religious leader. Yan. Ito na lang ang kakampi ni Risa Hontiveros dito ang manawagan sa media. Kasi taong bayan na magiging kakampi niya. Di ba? Pag nanawagan siya sa media, malalaman ng taong bayan kung sino yung umiipit dyan sa papeles na yan. Ayun yan, effective siya dito If you remember, nung ayaw pirmahan ni Zubiri, umabot ng more than 2 weeks itong subpoena kay Kibuloy, nagpa-press con dito si Senator Risa Hontiveros At sinabi niya yung totoo. Ayan, ura-urada si Zubiri, napipirmahan niya na daw agad pagbalik. Ito, baka effective siya sa strategy na ito ulit. Once again, yan, nakakaya naman kay Zubiri Once again, sabi ni Risa Hontiveros, I request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Kibuloy. Once again, nakikiusap po ako sa Senate President na mag-issue ng arrest order laban kay Kibuloy. He must show up. Magpakita po siya. He must respect the institution of the Senate. Kailangan niyang irespeto, igalang ang Senado. Kasi kung paninindigan siyang hindi dadalo dyan, magiging president na yan. Ang iisipin na lang na ilang resource person dyan, bakit si Kibuloy, di ba? Hindi nyo napilit na dumalo dyan sa pagdinig na yan. Diba? Wala na itong rules ng Senado.
hindi na kayo irerespeto dyan. Her committee is leading the probe into Kibuloy's alleged crimes, including sexual abuse, human trafficking, and forced labor among members of the Kingdom of Jesus Christ. Huwag na natin isa-isa dito mga kaso na ito. Dahil sa dami ng kaso na ito, wala pa rin pong merit sa kanila yan. In fact, si Sara Duterte nga kahit sa dami ng kaso na yan, kinampihan niya pa rin si Kibuloy. Despite Kibuloy's appeal, Ontiveros ruled that the religious leader's explanation on why he should not be arrested was nowhere near satisfactory. In short, basura itong pinasang response ng kampo ni Kibuloy dito sa show cause order na binigay sa kanya. They did nothing but rehash previous arguments they made for not attending our Senate hearings. Kunyari, kumbaga, yung mga sinabi na nila noon, inulit lang nila doon sa show cause order. Ganun pa rin, mag-exist pa rin itong pag-set in contempt sa kanya. The panel's ruling indicated that among the arguments raised by Kibuloy's camp was whether or not the investigation being conducted by the Senate was in aid of legislation. Mahirap patunayan niyo na hindi yan in aid of legislation kasi ang assumption mo dyan, that is in aid of legislation. Paano niyo patunayan yan? And nagagamit na yan sa mahabang panahon ng Senado, nagagamit na yung termino na yan in aid of legislation para mag-conduct ng investigasyon. Lugi ka. Senador itong mga ito nagpapatawag sa inyo May mandato yung mga yan Ikaw, pribadong individual, pastor, Wala kang laban dyan. Kung pakita ka na lang, di ba? To this, Ontiveros repeated her previous explanation saying that the hearings surface potential gaps in legislation. Yun, simpleng explanation. Di ba? Baka, yung findings ng hearings na ito makatulong para ma-address yung mga pagkukulang sa mga existing laws natin. Di ba? Di pasok na agad, in aid of legislation na. Mabilis lang resultan yun Among these gaps are the question of consent in rape and sexual abuse in the context of secretive charismatic religious organizations, the treatment of religious volunteers in labor and occupational safety laws, and liabilities for human trafficking and other capital crimes when religious freedom is invoked. Nagkataon, mas matalino si Risa Ontiveros dito sa kampo ni Kibuloy. Yung mga reasons kung bakit in aid of legislation itong ginagawa nilang investigasyon. According to Ontiveros, Kibuloy's team likewise insisted that the resolution that prompted the probe is incriminatory and violates the process of the respondents. Paano kaya? Paano na-violate kaya yan? But Ontiveros maintained that neither she nor any other senator ever claimed to be the judge because the Senate is not a court. Exactly. Malinaw naman yan. And for sure, alam naman talaga ng mga senador yan na ang ginagawa nila dyan ay in aid of legislation. Pero kung babalikan natin, maraming pagdinig na rin ng Senado ang nagresulta sa pagkakabilanggo ng ilang mga resource person dyan. Not only sa premises ng Senado, hindi lang sa pagkakasite and contempt. Remember, itong si Aguila, anong tawag niyan? Pastor din yun Yung Just Josan dyan, di ba? Sa Surigao. Si Aguila ba yun? Nakulong din yan. Inaresto ng NBI yan. Malaking tulong din ang ginawa ng Senate investigation dyan. So hindi mo pwedeng i-disregard yung kakayahan ng pagkakandak ng investigasyon dyan sa Senado. At again, wala kang magagawa dyan. Mandato nila yan Rules yan ng Senate And you have to respect that, di ba? So, kawawa siya dyan. Anyway, sige, anong sa inyo dyan? Bukas ang tabay na naman tayo dito kasi ngayong araw walang nangyari. Ito lang, kung sinerve na talaga ng HOR, ang HOR kasi may chance pa May chance pa ang HOR, pero sa Senado, mukhang malabo mag-issue itong si Zubiri Approved warrant for arrest or pastor? For pastor, thank you so much. Sabi ni Led Renage. Wala pa Wala pa tayo nakikita Senate tahanang pinakamasama. Zubiri gising, sabi ni Gardo sa actually, ang dami basher ng Senate Kasi kitang-kita naman, differential dito Nakikita Kung ikukumpara mo sa performance ng HOR nakukumpara sila Mel Mangao, dapat yan mahuli na dahil yan ang mga nanggugulo sa bansa natin. Kaya ganyan si Gibbs dahil may nasa likod niya. Exactly, mga Duterte. Nakasuporta sa kanya dyan, biruin mo. Siya ka ba naman, nagrarally, di ba? Diyan sa Liwasang Bonifacio. Prayer rally Pero umuulan ng mura. Paano naging prayer rally yan? Di ba? Puro mura. Actually, insult yan sa mga followers ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi nandiyan na sila para magdasal Ang problema, nandiyan sila para magmura. Di ba? At pabagsakin ang administrasyon. Pabagsakin si PBBM. Tama ba yun? Yun ang nagiging purpose nila sa prayer rally nila.
ang ibagsak ang administrasyon. At ang isinisigaw, let Sara lead. Nandiyan naman si Sara Duterte, no? Kampi naman, syempre. Punta naman siya dyan sa rally niya kahit hindi siya nag-speech. Anong ibig sabihin yan? You are supporting these people, calling out the administration or wishing na mapabagsak itong administrasyon na ito. Edu Pexon, Boss Ka Coffee, good evening po sa lahat. Shoutout naman po, Idol. Sana makulong na si Kibuloy, Harry Roque, Mahardika, Banat Bayat Duterte, si Norman Mangusin, isama na rin si Robin Padilla at si Alvarez. Edu Pexon, dami ah. Dami na sa wishlist eh. Sana kaya natin yan. In aid of protection ang Senado ngayon, sabi ni Gardo Zap. Actually, magiging president talaga yan. Pag hindi nila nadala si Kibuloy dyan, daming hindi na respeto sa Senado. Actually, kawawa sila dyan. Prayer rally ng demonyo ang ginawa nila, Digong and Kibuloy Group, sabi ni Joseph Olig. Uliet Sibog, dapat kay Senador Zubiri, isama din Kulong dahil kinukonsinte at pumapanig siya sa taong masama. Walang kahihiyan si Zubiri sa taong bayan. Yan, di umaiwasan itong mga bashing nito kay Zubiri. Kasi nalalaman ng tao yung kalakaran niya eh. Paano siya kumilos eh. Nagsasalita sa media itong si Senador Risa Ontiveros. Elides, like po tayo mga ka-coffee. Thank you. Alright, ka-coffee, nasa Facebook po kayo. Hindi pa kayo naka-follow. Hindi pa kayo naka-like sa ating Facebook page. Pasuyo na lang ka-coffee. Click lang po na follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube kayo, click nyo lang po yung subscribe. Yan, wala bayad dyan. Subscribe lang po yan. Attendance check sa mga kapapasok lang. Like lang po ng video na to. Attendance check muna natin. Mga hindi pa naka-like dyan, click nyo lang po yan like. Nasa Facebook, shoutout natin si Jeffrey Guatlo, kay Evangeline Herman, kay Candy Venegas Wilkinson, shoutout po sa inyo kay Joe Thomas, kay Cornelio Natura, Rosie Soberano at kay Alvin Tejada, Teodorico Duzon, shoutout po sa inyo lahat ka-coffee. Nakikinig po sa atin, nandiyan dyan po sa Facebook at sa YouTube, lahat-lahat po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. Thank you sa pagtutok niyo po sa atin sa ating live stream ngayon. Yes, Sir Joel DeJoy, thank you, sir. Lagi nakatutok sa atin. Anyway, sige, kuha na ng kape. Move tayo sa ating next topic.